day ang day mo, right? Mataas ang grades mo bilang estudyante, maganda ang sweldo mo, okay ang sweldo mo, masaya ka. Yun ba yung ibig sabihin? So, but what happens na po? But what happens when life gets hard? Right? Happens when life gets hard. Pag iniwan ka, pag bagsak ka, so tanong, happiness fades. Happiness fades. Okay? So the problem, alright, the problem is this: chasing happiness in the wrong places. Walang sound. Okay. Tingnan natin. Sorry po. May diferensya yung ating pong alright. Okay. Sige po. Dali lang. Wait lang po. Wait lang po. Sandali lang po at ayusin natin yung ating sound. Okay. Ayan. Sige po. Tanggalin na lang natin ang ating microphone. Sandali po. Oh. Alright. Sandali po. Sandali lang. Sandali lang po. Tigat natin ang ating sound. Wait lang po. Wait lang. Yan. Okay. Pakicheck na po kung meron tayong sound. Yan. At kanina naayos ko na po ito Sandali lang po ha. Wait a minute lang po. Wait a minute. Okay. Pakicheck nga po natin. At kung may sounds na po tayo para bigyan natin yung ating dali lang po ha. Wait a minute po. Sandali lang. Huwag maiinip. Okay. At natin po yung ating sound. Meron na. Okay. Meron na po. Okay. So, sige po. Let's proceed. Ano po? Sorry po ha. Sorry po. At medyo na tala tayo. Anyway, praise be to God. No po, purihin po ang Panginoon na ikaw at ako ngayong gabi ay sabi ko nga po ay muling mag-aaral, muling sagutin natin itong tanong na tinatanong marahil ng iba sa atin. Okay? So, what is the difference between happiness and joy? Yan, yung pag-usapan. Ano ba ang kaibahan? May kaibahan ba ng happiness at joy sa palagay mo? Okay? Meron bang pagkakaiba yan? Pareho ba sila? Itong natawag nating happiness and joy. Alin ba ang mas mahalaga para sa'yo? Yung happiness, word na happiness or joy. So let's dive in tonight. No? Let's dive in tonight. Meron pong tinatawag nating big confusion between happiness or joy. Okay? So maraming tao ngayon ang nalilito. Baka isa ka dun sa mga nalilito. No? Kapag masaya ako, ibig bang sabihin may joy ako? Well, let's break it down. No? Let's break it down. Happiness is based on happenings. Yan po ang totoo. No? Happiness, yung kasiyahan ay nakabase sa nangyayari. Okay? Kapag good day ang day mo, ayan, no? Mataas ang grades mo, alright? So, maganda ang sweldo mo, masaya ka, alright? So, siyempre, tama naman, no? But what happens when life gets hard? Alright? But what happens when life gets hard? Pag iniwan ka, okay, pag lugi negosyo mo, okay, pag bagsak ka sa mga grades mo, you see, happiness fades. Okay, happiness fades. So, the problem,
Ito yung problema, no? Chasing happiness in the wrong places. So, yan po, ano po? Ang problema, chasing happiness, naghanap ka ng kasiyahan, okay, sa maling lugar, maling tao, o maling sitwasyon. So, alam niyo po, ang dami nating ginagawa para lang maging masaya. Okay? Ano ba ang ginagawa mo? Ginagawa ng tao, ginagawa natin, no? Para lang maging masaya. Ano po? Bumibili tayo ng bagong damit. Yan, no? Nagbabakasyon tayo, naghahanap tayo ng love life, o minsan nagtatrabaho tayo ng sobra para lang maabot yung dream life. So, masama ba yung pastor? Tanong natin. There's nothing wrong with that, no? Kaya lang, sabi nga natin, you are chasing happiness in the wrong places, or in the wrong people, in the wrong time, okay? Pero kahit anong gawin, no, bakit parang kulang pa rin, ha? Parang may laging missing. Nasabi natin, no, kahit maraming good things sa buhay natin, well, if God is not at the center, yun po, no, kulang pa rin, empty pa rin, no? Naghahanap ka pa rin ng bagay na sinasabi mo makapagsasaya sa buhay mo, no? May kakilala ako, no po, na successful business owner, alright, pero minsan sabi niya, akala ko pag narating ko to, okay, masaya na ako, pero bakit parang wala pa rin, no? Sometimes, sometimes the emptiness we feel is a God-shaped space in our hearts. Okay? At sigad lang po ang makapupuno. Okay? So, alam nyo, tingnan natin itong example sa Biblia, no? Sa Biblia, meron ding naghanap ng kasiyahan sa maling lugar o maling tao. Halimbawa, yung kwento sa Biblia tungkol sa isang babae na pagod na, hindi lang physically, okay, kundi emotionally at spiritually, Isang araw, okay, itong babaeng ito, right, pumunta sa balon para sumalok ng tubig, okay, pero hindi lang tubig ang hinahanap niya, no? Deep inside this woman was looking for happiness, right? Fulfillment, acceptance, Sa totoo lang, itong babaeng ito na kinukwento ko po ay nakalimang relasyon na siya. Alright? At yung kinakasama niya ngayon ay hindi rin niya asawa. Sabi po sa kwento, no? Paulit-ulit siyang nasaktan, paulit-ulit din siyang umasa, pero lagi siyang nauuwi, sa emptiness, kakulangan. The good news is this, dumating si Jesus, right? At sabi niya sa kanya, sa babaeng ito, ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, sabi niya, ngunit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Wow. That's good news, no? That's something. Yan po ay makikita natin yung istorya po na yan sa John chapter 4 verse 13 to 14. Yung inistorya ko po sa inyo tungkol sa babaeng ito, naghahanap ng kasiyahan o happiness sa maling tao, maling lugar. Ang babaeng ito po, sa totoo lang, katulad ng marami po sa atin. Right? Bakit po? Bakit pastor? Hinahanap niya ang kasiyahan saan? Sa relasyon. Okay? Ang babaeng ito ay katulad ng marami sa atin sa pag-ibig ng tao na maling relasyon. Okay? Sa acceptance ng iba. Pero lahat ng yun po ay, sabi nga natin, panandalian. Lahat ng yun po ay nauuwi sa pagkauhaw muli. Alright? Pero si Jesus, ang nag-alok ng tubig na nagbibigay ng buhay, joy that satisfies, peace that stays. Yan po yung totoo. So maybe right now,
Ano po, maybe right now, maaring you're like that woman, no? Maaring ikaw ay sa kwento sa babae na pagod ka na, no? Paulit-ulit kang nasaktan, lagi kang naghahanap ng, kasiyahan, pero parang laging kulang, no? Laging bitin, sabi nga nila, no? Ang sagot, lumapit ka kay Jesus, no? Only He can give the kind of joy, that never runs dry. Yun po ang maganda po sa pinag-uusapan po natin. Alright? So, the problem is this, no? We keep searching and searching for happiness, in temporary places, things that don't last, no? People who change, and situations we can't control. So what happens, no, when those things fail us? Okay? Nasasaktan tayo, ba? Nadidisappoint tayo, nawawalan tayo ng sense of direction. Ang masakit pa, alam niyo yung masakit? Excuse me, iniisip natin, baka ako ang may problema. Okay? Bakit parang lahat ng tao masaya, ako hindi? Alright? So, pina-question mo yung sarili mo. Now, but here's the truth. Here's the truth. The real problem isn't that we can find happiness. Right? So, the real problem is we're looking for it in the wrong places. No? Maybe in a wrong situation, in a wrong people. Okay? In a wrong relationship. Lahat tayo, hinahabol po ng tanong na ito, what will make me happy? Okay? What will make me happy then, Pastor? Sabi po ng mundo, alright? Anong sabi ng mundo? Okay? Pag may bagong cellphone ako, brand new cellphone, magiging masaya ako. Wow! No? Anong sabi ng mundo? Pag nagka-jowa ako, nagka-boyfriend, nagka-girlfriend ako, magiging buo ako. Yan, ang sabi ng mundo, no? Pag may malaking sahod ako, Pastor, finally, magiging happy na ako. O kaya kapag ako ay nakapunta doon sa lugar na gusto ko, nasasatisfy na ako, masaya na ako. Ang tanong totoo ba ito? Ayan, totoo ba ito? Okay, bakit ang dami pa rin kilala nating, tinatawag nating, successful, pero malungkot, o hindi masaya, okay, walang contentment. Bakit ang dami pa rin tinatawag nating maaaring ikaw, naiinggit ka sa iba, buti pa sila, may ganito, ganyan, successful sila. Pero ang tanong, masaya ba sila? Meron ba silang sense of fulfillment or joy? Masaya lang. Sabi ko nga po, dahil yung kasayahan nangyayari sa happenings. Okay? Kasi happiness, alam niyo po, happiness that is based on circumstances will always be what? Temporary. Okay? So let me repeat that Yung kasiyahan po o happiness that based on happenings, sabi ko nga po, circumstances will also always be temporary. Now, joy in the other hand, is deeper. Okay? It stays even when everything falls apart. Dahil bakit? Dahil ang joy po ay nakaugat sa Diyos. Hindi po saan? Sa circumstances, sa happenings, o sa situations. Gets? So alam niyo natin, yung pagkakaiba po ng happiness sa joy or kasiyahan sa kagalakan. Now, God's Word, ito na, God's Word where true joy comes from. Yan po ang totoo, God's Word where true joy comes from. Alright, so let's take 2 example, Maglagay po tayo ng 2 example. Dito sinasabi ko po na God's Word where true joy comes from. Marami po sa Bible, pero magbibigay lang po ako ng 2 example. Let's go to Psalm 16:11, If you have your Bible with you, sana may dala kang Bible, Maganda po na sinasabi ko, talagang nababasa mo sa Bible. Mahirap naman kung nagko-quote ako ng Bible tapos wala pala diyan. Kaya po maganda
Ano po, bring your Bible with you, pag may podcast tayo. So, let's go to Psalm 16:11. Pakibukas mo nga, buksan mo yan, ano? Sa NIV version, sabi ng Psalm 16:11, in your presence, there is what? Fullness of joy. Ganda, ha? In your presence, there is what? Fullness of joy. Hindi sinabi, no? Ng Psalm 16:11, in your achievements. Walang ganon, ha? Hindi sinabi in your achievements, in your career, in your relationships, in your power, in your finances, in your pera, money. Walang ganon, no? Hindi sinabi po na in your everything na sa buhay mo, na palagay mo ay nagbibigay ng happiness, there is fullness of joy. Hindi po sinabi yan ng Psalm 16:11, no? So hindi sinabi in your achievements, in your popularity, in your relationship, in your career, in your relationships, kundi sa presence ni Lord. Yan, no? Sa presence ni Lord, napakatindi yan, no? Joy, ano po, brothers and sisters in Christ, friends, that that last comes from what? A deep connection with God. Okay? Not from what? External blessings, but from His presence inside you. Okay? So, ibig sabihin po, joy, in short, is not the absence of problem. Okay? Joy is not the absence of problems, it's what? The presence of God. Okay? So, kaya po itong talatang ito, no, Psalms 16:11, ulitin ko po, ay nagpapakita na ang ganap na kagalakan po ay matatagpuan lamang saan? Sa presensya ng Diyos. Hindi sa tagumpay, hindi sa karir mo, hindi sa pera mo, sa kung anong mayroon ka, hindi sa tao, okay? Even hindi sa ministry, ano po? Hindi rin sa leadership, okay? Kundi sa matibay na relasyon sa Kanya. Okay? So, ano ang key message natin dito? If you want lasting joy, tanong ko sa iyo, you want lasting joy? Of course, no? Gusto natin ng long-lasting joy. Alright? Gusto natin po ng long-lasting joy. So, papaano, Pastor? Okay? If you want lasting joy, okay, draw near to God, okay, because He is what? The source of real and true and genuine joy. Amen? Kasi po, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung 5 P. Ito. P. Power, popularity, prestige, ano pa, ano pa yung iba? Pera, yan, ano? Lahat na yan, ano? This is just temporary, okay? Pansamantala, sabi nga po natin. But, if you have real and relationship with God, no po? If you want lasting joy, ay, draw near to God, okay? Because He is the source of real joy. Because God is eternal, no? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Huwag natin pong ipagpalit, okay? O i-compromise yung ating buhay in something that is temporary to eternal. Right? Kasi yung temporary, yes, no? We thank the Lord, we praise the Lord, we glorify the Lord for all that mga temporary, no, na binibigay sa atin, mga blessings, no? Pero yan naman po ay mga ano lang yan, mga bonus lang yan na joy binibigay sa atin o happiness na binibigay sa atin. Okay? If you want lasting joy, I repeat, draw near to God because He is the source of joy. So number 2, God's word where true joy comes from, sa Nehemiah chapter 8 verse 10, no? Nehemiah chapter 8 verse 10, no? Sabi doon ng Nehemiah chapter 8 verse 10, do not grieve, all right? For the joy of the Lord is your strength. Wow, grabe, no? Grabe ito. Grabe itong Nehemiah 8:10, no?
kung atin pong titignan nito, mamaya himay-himayin natin yung context nitong Nehemiah 8:10. Grabe, no? Ang kagalakan mula saan? Sa Diyos. Yun po ang nabibigay sa iyo at sa atin po ng totoong lakas. Ang sinasabi diyan sa ating pag-aaral. Okay? Ang kagalakan mula sa Diyos, yun ang nabibigay sa atin ng totoong lakas. Now, tingnan natin yung context nito. Sabi ko nga po, bigyan natin ng konting context muna itong Nehemiah chapter 8 verse 10. In this chapter, no, in this particular chapter, Nehemiah 8:10, ang mga tao ng Israel, ito'y kwento ng mga tao ng Israel na nakabalik na mula po sa pagkakatapon, sa exile. Okay? Nabasa ulit sa kanila, ang batas ng Diyos. At na-realize nila kung gaano po sila lumayo, okay, sa Diyos. Umiiyak sila. Pero sabi ni Nehemiah, prophet Nehemiah sa kanila, huwag kayong malungkot. Okay? Sabi niya, ang saya na galing sa Diyos, ang magpapalakas sa iyo, ang kagalakan na galing sa Diyos, ang magpapalakas saan? Sa inyo. Wow, wow, hallelujah. Sometimes, ganun din tayo, di ba? Sometimes, ganun din tayo. Naalala mo ba yung time na, sobra kang napagod, kaiisip, ng mga pagkukulang mo, ng mga kailangan mo, pero si Lord, ang sagot niya, anak, sabi niya, bumalik ka, magpakaligaya ka, magkaroon ka ng kagalakan sa aking kalakasan. Amen? Hallelujah. Now, tingnan natin. At least mayroong 3 lesson dito po sa context nitong Nehemiah chapter 8 verse 10. Do not grieve, sabi daw, for the joy of the Lord is your strength. Tingnan natin. Number 1, na lesson ako natin dito, hindi galing sa sarili ang lakas. Okay? Remember that. Hindi galing sa sarili ang lakas. Kahit pagod na pagod ka, kahit napagod na pagod ka, kahit feeling mo wala ka ng gana, kapag nahanap mo ang joy mula sa Diyos, parang may bagong energy, power. Kaya magpahinga ka sa presensya niya. Sabi niya, hindi mo kailangang kayanin lahat na mag-isa. No? So number 2, pwedeng magsaya kahit may pinagdadaanan. Pwedeng magkaroon ka ng kagalakan kahit may pinagdadaanan. Yes, umiyak ka. Siyempre, okay, part of that emotion. Hindi ko naman sinabing maging martyr ka na lang, huwag kang umiyak. Pwedeng umiyak, okay? Pero wag mong hayaan na malunod ka sa lungkot, okay? Kung may joy ka kay Lord, okay? Kaya mo yan. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko yun. With the help of the Lord. Remind mo yung sarili mo, kung may joy ka kay Lord, ulitin ko, kaya mo yan. Joy in the Lord, brothers and sisters in Christ, doesn't ignore the pain. It overcomes it. Wow, it overcomes it. Okay? So number 3 lesson from Nehemiah 8:10, share ang joy sa iba. Yan ang maganda, Siyempre, kapag nakaranas ka ng joy, kailangan i-share mo, ikwento mo. Even doon sa gitna ng mga karanasan mo, nakikita mo pa rin, sabi ko nga, na ang kagalakan ay no-overwhelm ng mga bagay na maaaring nagpapahirap sa iyo. Because why? Because you have the strength and the joy of the Lord in you. The strength of the joy in you, sabi doon. So, sabi ni Nehemiah, share your food sa mga walang pagkain. Yun po yun, kung tutuloy po natin yan. Mas malalim ang saya mo kapag naging blessing ka sa iba, di ba? Mas malalim ang nagiging kagalakan mo o ang saya mo kapag naging blessing ka sa iba. Amen? So, number 4, hindi ka kinukulong ng Diyos sa guilt. Alright? Hindi ka kinukulong ng Diyos sa guilt. Minsan, guilty tayo, sa mga pagkakamali natin. Alam nyo, pero si Lord, Pero si Lord, He wants you to be what? Free, He forgives and He restores, Huwag mong hayaang nakaraan mo ang, sabi ko nga, mag-define sa future mo, okay? Huwag mong hayaan, hayaang nakaraan, ang mga past mo, mga failures mo, disappointment mo, ang mag-define sa future mo, okay? So, Nehemiah 8:10, anong application nito sa atin? Ulit na sabi ni Nehemiah sa chapter 8 verse 10, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.
Ang sinasabing the happiness of the Lord, bakit po? Or the joy of the Lord, bakit? Because joy is more than emotion, okay? It's spiritual strength. Kahit may grief, may joy, okay? Kahit may loss, may peace, okay? Nehemiah chapter 8 verse 10, kahulugan po, ibig sabihin sa atin ito, ang talatang ito po ay nagpapaalala po sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa sarili nating mga kakayahan o kalagayan. Ito po ay nagmumula saan? Sa kagalakan na nakikita natin saan? Sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kapag ikaw at ako po ay konektado sa Diyos at nagtitiwala po sa Kanya, alam nyo, binibigyan po tayo ng Kanyang kagalakan na magtiis, madaig at sumulong kahit po sa mahihirap na panahon. Okay? Ito po ay isang tawag upang ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos, no? Kahit na mahirap ang mga bagay, dahil ang kanyang presensya po ay nagdudulot po ng lakas, no po, sa ating mga puso. Amen. So today o tonight, no, kapatid, kaibigan, kung pagod ka, malungkot o feeling mo nagkulang ka, well, pause for a moment, right? Just pause for a moment. Sabihin mo ito. Ano yung sabihin mo ito? Sabihin mo, Lord, ikaw ang lakas ko. Turuan mo akong maging mapagpasalamat at magkaroon ng contentment o magkaroon ng kagalakan muli sa iyo. No? So, take time to worship. Take time to praise the Lord, to worship the Lord. Take time to serve. No po? Take time, kapatid, to be grateful. At kung may chance ka, no, maging blessing ka rin sa iba. Amen? Right? So, alam nyo, totoo lang, may nakausap ako recently. Alright? Sabi niya, no, alam mo, Pastor, ang dami kong pinagdadaanan. Ang dami kong mga hamon, challenges sa buhay. Sabi niya, kinuwento niya, halos pinaksakluban ako ng langit at lupa. Wow! Sa tindi ng aking mga situation, problema at hamon sa buhay. Pero for some reason, sabi niya, no, ito maganda, no? Bigla siyang nag-shift, no? Pero for some reason, I still have peace, sabi niya, no? Parang may joy pa rin ako. That's joy, no? That's what Jesus gives, no? A kind of peace and joy the world can't explain. So, why joy matters more, no? Why joy matters more? Kung happiness lang ang habol po natin, alam nyo, kaibigan, kapatid, kung happiness lang ang habol natin, sabi natin, seasonal ang peace natin, yun ang problema, no? Kung habol lang natin, happiness, seasonal ang peace natin. Pero, ito, kung joy ang pinangahawakan natin at gusto mo, galing sa Diyos, it can carry us through pain, waiting, heartbreaks, and fear. Wow! Happiness, no po? Happiness is like the weather, no? Ano ba yung weather? Weather lang, sabi nga natin, di ba? So, happiness, no po, is like the weather, no? Ang panahon, pabago-bago, unpredictable, alright? Joy is like the climate. Yung pagkakaiba, no? Steady, rooted, and constant in God. Alam mo na ngayon, Gets mo na, no? Happiness is like the weather, pabago-bago. Joy is like the climate, steady, rooted, and constant in God. So, anong application natin ngayon dito sa ating pinag-usapan? Siyempre, choose joy daily. No? Instead of happiness. Choose joy daily. So, how do we live with joy? Yan ang ating tanong, no? How do we live with joy? Now, isulat mo ito. Number 1, stay connected to Jesus. That's number 1. No? Stay connected to Jesus. Joy is a fruit of the Spirit. Yan sinasabi po. No? One of the fruit of the Spirit is joy doon sa Galatians chapter 5:22. The more you're with Him, the more joy grows. No? Ang tunay po na lakas ay hindi galing po sa sarili nating effort, kundi sa kagalakan na nanggagaling po sa Diyos. Kapag masaya ang puso natin po sa presensya niya, nagkakaroon tayo ng tapang, pag-asa,
at tibay, para harapin ang kahit anong hamon. Alright? Kahit may luha o pagod, basta may joy saan? Mula sa Panginoon. May lakas tayong magpapatuloy. Oh, hallelujah. Amen. So, pangalawa, guard your thoughts. Okay? Kanina, stay connected to Jesus. This number 2, guard your thoughts. Bantayan mo yung isip mo, yung puso mo, kapatid, Don't let negativity steal your joy. Daming mga taong nega, kaya ikaw, huwag kang didikit-dikit, sa mga taong masyadong nega. Ang pagtingin sa buhay ay ang okay naman ang lahat, maganda naman ang lahat. Okay naman ang mga situation, pero may mga taong walang talaga pagtingin sa buhay puro nega, Positive ang mga ang pagkakataon, pero sa kanya lagi niyang iniisip ay hindi maganda. So don't let negativity steal your joy. Iwas-iwas sa mga taong mga dadaling ka lang sa mga nega, mga instead na support ka mga basher. Instead na follower sila sa iyo sa Facebook, binabasher ka pa, Kasi nga mga nega Okay? So alis, tanggal, layo. Sa mga taong alam mong hindi makakatulong sa iyo. Okay? Dinadown ka, dinidiscourage ka. Kasi alam mo, yung mga taong ganon, ang tawag dyan, sour graping. Okay? Gusto nila, kasi sila, mga failure sila, may mga past sila, may mga negative sila sa buhay. So, gusto nila na may kasama sila, dinadamay ka. Ayun, ganon yun. Kaya mga negative, may mga negang tao, kasi meron silang hindi maganda at mabuting mga karanasan. So, gusto nila na magdamay, yan ang tawag ko dyan, dinadamay ka nila, parang kumbaga may kasama sila, nadamayan ka sa kanilang mga negativity word, yan. So wag kang sumama sa mga taong ganyan. Umiwas ka dyan, Don't let negativity steal your joy. Fill your heart with truth. Okay? Bantayan mo ang iniisip mo, ang puso mo. Okay, wag mo hayaang sirain ng negative thoughts ang kagalakan mo. Okay, punuin mo ang puso mo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Alright, doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Sabi ko nga po, may mga tao, may mga true to life story na alam nyo, sabi nila, Pastor, I have all on this earth, meron na ako sa lahat, pero parang kulang pa rin, walang contentment, there's emptiness, there is void in my heart. Paano? Kasi nga, hinanap nila ang bagay sa maling relasyon, maling tao, maling lugar. Okay? So, punuin mo ang puso mo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Yun lang po ang talagang magbibigay ng satisfaction, ng fulfillment, na kagalakan sa puso mo. Doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. So number 3, and last, celebrate even small things. Yan, So mag-celebrate ka, magdiwang ka kahit sa maliliit na mga bagay. Okay? Joy, joy grows in a thankful heart. Alright? Joy grows in a thankful heart. Matutong, magpasalamat, at magdiwang kahit po sa maliliit na bagay. Ang pusong marunong magpasalamat po ay pusong puno ng kagalakan. Okay? Ulitin ko yan Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong puno ng kagalakan. Okay? So doon unti-unting lumalago ang tunay na saya sa buhay mo. So tatlo po yan. Ulitin natin ang yung tatlo. How do we live with joy? Stay connected to Jesus. That's number 1. Guard your thoughts. That's number 2. And number 3, celebrate even in small things. Alright? So, here's a truth for today. Ito po yung katotohanan para po sa atin. Alright? Happiness is about what's happening to me. Okay? Happiness is about what's happening to me. Joy is about what God is doing in me. Alright? So that's a truth for us today. Happiness is about
what's happening to me, joy is about what God is doing in me. And God is working, even when you can see it. That's why you can still have joy. Okay? So ulitin ko po God is working even when you can see it. That's why you can still have joy. Hallelujah! 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 Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Excuse me lang po, sandali lang po excuse me. I'm sorry po, sorry. Sorry for interruption. Sige po, tayo po ay manalangin tayo. Manalangin tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagtuturo sa amin ng kaibahan ng pansamantalang happiness at ng panghabang buhay na joy na nanggagaling po lamang po sa iyo. Maraming beses po namin hinanap marahil ang kaligayahan sa mga bagay ng mundo, tao, sitwasyon, karir, pag-aaral. Alright? Pero ngayon alam namin ang tunay po na kagalakan ay matatagpuan lamang po sa presensya mo. Hallelujah. Turuan mo kaming mamuhay na nakaugat sa iyong katotohanan, hindi sa sitwasyon o pakiramdam. Bigyan mo kami ng puso po na marunong magpasalamat at tumingin sa iyo. Kahit po sa gitna ng pagsubok, sa iyo po ang aming kagalakan at sa iyo kami sumasandal. Lord, salamat po sa joy na hindi nakabase po sa sitwasyon, kundi sa iyong presensya lamang. Teach us, O Lord, teach us to choose joy daily, even when it's hard. Bigyan mo po kami ng puso po na puno ng pasasalamat at pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, ating tanggapin po ang pagpapala, benedisyon ng ating Diyos. Kapatid, kaibigan, brothers and sisters in Christ, habang ikaw ay nagpapatuloy sa araw na ito, dalhin mo sa puso ang katotohanan. Happiness may come and go, but the joy of the Lord remains forever. Amen. Hallelujah. Naway maranasan mo ang pagalakan na hindi kayang sirain ng sitwasyon, ang kapayapaang lagpas sa pangunawa, at ang pag-asang laging buhay dahil sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, pagpalain ka ng ating Jesucristo, at pagpalain ka ng Banal na Espiritu. Go with joy, live with purpose, and rest in His unshakable love. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. So again, salamat po, salamat. Thanks for joining sa Global Harvest Goshen Ministry UNA podcast. So friends, don't forget to share this with someone who needs encouragement today. Until next time, stay joyful in the Lord Jesus, no matter what it takes. God bless. Bye-bye.